4 players na matatatag ang natira na lamang dito sa semifinal round at pumili tayo ng tag-itag-isang mga best games nila hanggang sa winners bracket final. 3 games po ang ating pag-aaralan, samahan nyo ko. Unahin natin sa best game nila Magnus and Erigaisi. Nag-E4 si Magnus, E5, Knight F3, Knight C6, Bishop B5, Roy Lopez. Ayan. Medyo kumbaga sa gas-gas na ang Roy Lopez sa ating mga mata. Nag D3, ayun, close variation, B5, Bishop B7, Bishop C5 na may pagka-Archangelski ang Bishop. Usually po kasi Bishop E7 lang yan, di ba? Nag A4 para mambasag, pressure kagad sa queen side, umilag kagad sa A file. At kinakapture talaga sa linya. Nag-gasling, D6 para bigyan ng control ang light square bishop. Bishop E3 sinalubong lang ni Magnus at nag-castling lang. Ayun, ang interesting. Usually, umaatras yun sa Bishop B6 kasi. Pero dito, nag-H3 muna para walang Bishop G4 or Knight G4. At dito, kumapture na si Arjun. Capture. At nag-Bishop E6, sinalubong. Kinapture din ni Magnus. Takes. Ayun, mga kamatyas. Nawala na po sa talaan ng aklat. Hindi pala kinakapture yon sa linya. Ang tira dito ay C3 at Knight BD2. Pero kinapture ni Magnus. Okay. Bago na ito. Bagong luto. Nag D5. Ayun, para maganda control sa sentro. Nag C3 lang. Waiting lang si Magnus. Kakaiba talaga mga tira ni Magnus. Ano? Kasi ako parang tipong pag kinapture to, parang nakakairita. May double pawn. Nag B4 lang si Arjun. Ayan. Pero dito mga kamatyas, silipin ko lang to. Kakaiba kasi eh. Pag kinapture ito, knight lang ang pangka-capture. Parang ganito. Parang pantay lang. May double pawn din naman sa sentro. Yan ang realization dito. Okay. At slightly better ang puti. May nakikita kasi ako mga rook A6, mga ganun-ganon. Ayun. Mga sundot-sundot na ganun. Ano? O balik tayo. Nag B4 dito, sundot ni Erigaisi at nag Rook A6. Ayan na nga. Kumapture muna. Nakatreat pa naman ang knight. Capture. Rook B6. Okay, sinangga lang. Takes. At nag Queen B3. Ayan, para makaangat na. At ang nakikita ko dito, may Rook B1 para atakihin ang weak B6 pawn. Mahina yan. Queen D6. Yun. Binibigay lang, pamigay lang. May Rook B8 ba? Mga ganon. Kinapture muna. Sa gitna, capture. Pamigay talaga. Knight E4. Okay. Pero hindi sa capturing yon, siguro nangangamba rin si Magnus na may mga sundot Rook B8. Nag-Knight E4 muna. Kumarga muna. Di pwedeng capturing ng pawn. Nakapin. At nag-Queen D8. Napabalik. Kasi kung kakapturing naman po yan, lalong iinit ang pressure sa D5. Nakapin eh. Kaya nag-Queen D8 na lang. Rook B1. Okay, ayun Knight A5 at dito na po nakitaan ng bad move si Erigaisi. Okay, ang gustong mangyari ng computer ay Knight H5 lang. Pero grabe, para makita itong Knight H5 Kasi ang focus nandyan sa B6, nasa D5, tapos biglang lilipat sa H5. Balik tayo sa ginawa. Knight A5, inatake ang Reyna. Ayun, nakapturan doon. Good move. Rook takes F6. Salo pa rin naman may depensa pa rin Queen A2, maintain lang. Pero may threat sa E5. Knight C6 bumalik para may suporta yung pawn. At nag E4. Talagang grabe mga pressure. Halos walang pahinga Knight E7 para may depensa. Teka muna, paano yung knight? May Queen C7 ba? Double. Kinapture. Ayun, Queen C7. Sakto, Double attack. At nag-Knight G4. Ayun, sakto. Panakto lagi mga panukat ni Magnus, Nakahagip pa kasi sa tore. At nag-Rook D6. Rook C1. Dinipensahan muna. Sabay pumayapa, Tawag natin dyan. Nagpakabait muna, Nag-Rook D8. At nag-D4. Queen F4. Threat dito. Rook E1. H5. Knight E5. Queen G3, mga sundot-sundot ni Erigaisi,
Queen F2 mga kamatsas, nag-blunder ratio si Magnus. Dapat daw ang tira, Rook F1 lang. Yan ang nakakailang kasi mga kamatsas. Yan ang medyo nakaka-confuse kasi pag mga yung sundot-sundot eh. Oh, may sundot. Pag Queen F2, ayun. At good move, kinapture lang. Kasi pag kinapture naman yon may check doon. Oo, magrarat-rat na mga check-check, ano? Oh, takes, capture. Yung nga lang, nagresulta itong lamang ng isang pawn. Yung ang walang lamang ng isang pawn si Magnus grabe ka mamaw Lamang pa ng isang pawn ngayon. Talagang mabigat. B5, good move para mapigilan yung pag-progress ng C4. Kasi kapag nakapag C4, malakas ang puti. Nag-rook E1, ayun, lilipat para puntahan naman yan. Knight D5, inatake kagad ang pawn. At nag-rook C1, rook C8, C4 na. At capture, nakipagsabayan ng ganito. Kung sa bagay, slightly better lang po. Ayan, natandaan ko yung sinabi sa akin ng coach ko dati na Grandmaster, no? Na knight and pawn ending ay same as king and pawn ending. Kaya bagamat ito ay slightly better lang pero parang king and pawn ending in effect, lugi pa rin ang black dito. Nahirap pa rin yan. King F7, King F3, G5. At nag-knight E3, syempre iwas. Nag-king E2, ayun, no? Doon pa iikutin ang gapang, oh. King E6, King D3, H4, King C4, King D6, yun lang. Okay na sana, wag lang mabad move, Oh. Kaso sa kaiklian ng oras, di natin maiwasan. Siguro nape-pressure, baka mamaya mag-king C5, ganun, kaya inagapan ng king. Pero ang accurate po ay knight E4. Ayun. Kung magdi-D5 check, king E5 or king D6, pwede pa rin, ano? Ayun, knight E4 lang pala. Halos equal lang. Pero dahil nag-king D6, natirahan ng D5. Ay, may king D4, knight C4 check. Ibang usapan na ito. Kung magki-king E5 naman, magpapasok naman yung king. Knight H5, king D4, knight G3, knight C4 check. Ayun, sakto. Sukat na sukat. Ito ngayon ang next target. Pabagsakin yung G5. Nag-knight H5, para pag nag-king dyan, may knight F4, ano? King F5 pa rin, knight F4, knight E3. Grabe ang skwala. Iskwalado, walang makuha. Paano yung G5 ngayon? Matindi talaga si Magnusing talaga. Grabe manukat. Talo pa engineer sa sukatan. Knight G4 check. King E4. Paano naman yung isang supling na yon? Naku po, grabe. Ubos ang pawns, grabe sa isang kisap mata. Ubos ang pawns. Yun, Isa na nga lang ang babawiin, ayaw pang pabawi. Nag-king E7. Ayun, bumawi din, pero wala. Dalawang pawns yan. Milagro na to para salba pa ng tabla. Malaking milagro yan. 2 pawns yan pero tingnan po natin, para sa mga tagapanood nating iba na nag-aaral lang endgame, especially mga beginners, ito po yung mga tamang control, step by steps na dapat gawin. Ayun, di ba? Push. Ayun, basta kailangan magpantayan. Ayun, pag knight F6 todas kasi mag-G7 matchas pawn. At dito po nag-resign si Eric Gaisi. Nanalo rin naman po si Eric Gaisi. Actually, ang match nila all 2. Nanalo sa game 1, tapos nanalo sa game 4. Tapos, yung huli, Armageddon pa nga sila umabot naitabla nga lang ni Magnus. Kaya mapalad si Magnus at siya ang sumulong sa pinali ng winners bracket. Okay, ngayon naman po ay pili tayo ng best game nila Nakamura and Ferrugia at kung sino manalo sa kanilang dalawa ay haharap kay Magnus para sa winners bracket final. Okay, next game. White dito si Naka at nag-B3. Aba. Talagang salbahiski to. D5 si Ferrugia, controls the center lang. Bishop B2, Knight F6, Knight F3. Pero baka naman itatranspose lang. Bishop F5, labas-labas lang. Develop. Nag-Knight H4. Kakaiba talaga ang rapid variation opening ni Naka. Bishop D7, balik. C4. Kung tawagin po ito ay Reti opening, Nimzowitsch Larsen attack. Knight C6. Ayan, medyo kakaiba rin yung Knight C6, Usually E6 yan o kaya C6. Pero E6 talaga yan
Knight C6. Madalas po kasi nakikita natin pinapakawalan muna yung C5, no? Nilalagay muna bago yung release ng Knight. Pero dito, Knight C6 kagad eh. Kumapture at maagang novelty. Ayun, kutob ko na yan eh, na pagkaganyan, maaga novelty talaga eh. Old lines ay bishop takes at ayun, yan lang pala madalas ginagawa. Okay, pero kinapture ang D5, knight takes D5, knight F3. Ayan, bumalik na dyan kasi pag E5 niyan, matitempohan lang ng atake. At nag-bishop F5, bumalik din dahil nawala yung knight, ano, pero binigyan po ng question mark ng computer. Dapat daw ay E5 pa rin. Ayun pa rin pala. Pa-capture? Bakit pag kinapture, takes isang pawn yan ah. Sabay queen E7. O di takbo natin, knight B4. Threatening mati kambing, ano? Bakit? Halimbawa kung mag D3. O sige, E3 na lang. E3. Ay, oo, kita ko na. May ganun, mga sundot pala, no? Oo, nakapag nag D3, sabay castling queenside. Isa pa mga kamatyas. At wait lang po. Pag nag D3 naman, bishop F5 ba rin? Anip yan, may knight takes kasi. Komo nandyan ng king eh. Sakit naman nun. O, halimbawa mag E4, magka-castling pa rin. Hindi makaka-capture dyan kasi ano. Magulo. Magulo na lamang pa nga black sa evaluation bar. Oh. Grabe pala yung karga nun. E5 na yun, ano? Pero, wala, mahirap maarok ng ating isipan, lalo na on the spot. So, ito, talagang logical sa atin yan kasi syempre, bago pa kawalan ng E6 para hindi ipit ang bishop doon, logically, nag-bishop F5 muna si Perusia para pag nag-E6, maluwag ang galawan niya, yung bishop na i-release na niya, no? Na ilabas na niya. Nag-D3, bishop G6, knight BD2, develop E5. Ayun! Naku, mukhang naihabol ang tira ng computer ah. O pero nag-G3 lang si Naka. Teka muna ha, mga kamatyas ha. Pag kinapture, ganun pa rin ba? Kahawig pa rin ba doon? Magbi-bishop A3. Iba na ang idea. O bishop A3. Tapos, ang nakikita ko dito, castling tapos rook E8, mga ganun. Ayun, parang madidelay ang developments in effect ng puti. Grabe lalim ng mga kargahan, no? Pero naamoy ni Naka yung paparating na yon. Nag-G3 lang. Mas priority niya yung development. So, sana po makuha natin yung mga ganon, ano, yung sense of danger, maiwasan natin. Nag-rook C1, anong plano? Develop muna. Okay. Hindi lang po basta develop ito. Natatanaw dito ni Naka na yung bishop pag nag-develop sa C5, malakas. No? Superb yan kasi may control din sa D4, may pressure sa F2. Kaya inuna muna niyang mag-rook C1. Total, dyan din naman pupunta yan. Ang kaibahan lang, walang bishop C5. Nag-A5, ayan na. Para mag-A4, ayan, susundot. Para mapahina ang queenside pawn structure, nag-A3 muna. Kasi po, diretso talaga yan. Nako, hihina. Maiiwanan ng isa sa mga pawns dyan sa queenside, hihina. Kaya nag-A3. Ang purpose ni Naka, pag nag-A4, magbi-B4. Manatiling solido pa rin ang queenside pawn structure. Nag-bishop E7, develop, magka-castling na. Bishop G2, castling, knight H4. Nakakatuwa itong knight na to. Diyan na nga galing kanina. Talaga kinukulit ni Naka itong bishop sa G6. No? Makulit talaga, oh. Bishop F7, knight F5. Talagang ayaw mag-castling, oh. Ayun naman ang gustong kulitin. Bishop D6, knight C4. Okay, diin muna ng pressure. Rook A6. Ayun lang. Pero ang purpose po nito para makaiwas sa effect ng pressure ng diagonal. At may nakikita akong gusto mag B5 dito ni Perusia na kapag kumapture sa D6, walang beaten sa knight C6 kasi depensado ng tore. Yan ang basa ko dyan, ano, mag B5. Pero sa computer, knight D E7 ang on point na gustong mangyari dito. Ayun, para ma-neutralize kaagad yung ano, no? Kumbaga, kainin mo kung kakainin mo. Pag kinapture-capture, ayan, yun nga lang, syempre, nasa puti na bishop pair. Yan ang gusto ng computer sa black eh. Pero, balik tayo sa rook A6 na ginawa ni Perusia. Castling, queen D7 umangat. Okay, nabigyan ng bad move pero parang develop with tempo attack naman ah.
Ang gusto ng computer ay knight DE7 pa rin. Ayun, no? Mahirap kasi matimpla sa mata natin yung ganyan eh. Kasi nasa isip natin, nakaporma na yung knight, pababaligin mo pa. 'Di ba? Parang ano eh. Eh ito, nakatempo pa. So yan ang logic natin. Nga lang, ayun, na-good mo ban, ano? Kasi sa umatras yan, talagang kailangan capturing yun para tipid sa tempo. At, ayun, ito mga binibiling tira. D4, good move, napakaganda. The best, oh. Susundan ng E4 yan, no? The best. At dito, kinapture, bishop takes, at nag-B5, yun lang. Blunderacious, mga kamatyas. Pero bago natin puntahan yan, namnamin muna natin para mas maunawaan natin paano kung capturing ng knight yung bishop. May queen takes, threat yung knight, tagos ang pressure hanggang sa D6. Kasi pipilahan po yan eh. Ayan oh. Naku, pag napilahan yan, malaking kamot di Makati. Ika nga sa black side. Kaya dito ay napa B5 si Perusia. Ayun, sige po, hindi ko na mapapalampas to. Grabe si Naka. Ano po kaya ang binitawang kakaiba? Good move na natanaw dito ni Naka. Natumbok ang tira ng computer. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po sa inyong mga effort at congrats sa nakakita ng boom, knight B6. May ganun na pala. Oo, kasi napaka-powerful ng diagonal. Nabuhay ang piyangketo eh. Knight takes. May ganun. Oh, nakapin pa. Rook B8. Obligadong yakapin ng depensa yan. Siyempre, nag-queen D3. Ayun, nagkasunod-sunod. Di makaalis. Sugswang. Bishop E8. Okay, panakot. Kakapturing na ba? Pinatungan muna. Yan. Oh. Anytime naman yan eh. Kasi pagka kinapture yan, baka mamaya mag queen A7, matuhog ang tore. So, ang ganda rin ng bishop E8, ano? Rook C1 para may rook C7, D5, ayun, tinakpan na yung power ng diagonal at hindi na nasindak dito si Naka. Talagang kinapture na. Okay? Queen B7, oh, pin, kinapture lang. Okay, teka muna. Okay. Pag kinapture kasi, takes, may bishop takes D5 double. Hanep. Takes. Oh, panimpla lang eh. Ganda bigla. Pogi bigla dito ang ano. Pogi eh oh. Oh, biglang luminis eh. 2 pawns up kagad. Malinis. Check. King G6 and nag-rook C3. Depensa muna sa B3. At nag-rook D6. Ayan. Mabigat itong rook and pawn ending na to. Pero rook and pawn to ha. May mga tabla-tabla pa rin yan. Di pa rin pwede pa kumpiyansa. Kasi alam niyo naman sa rook and pawn. O yan, naka-behind pass pawn pa. Pero yun nga lang, napakayaman kasi ng puti sa pawns. At pagtira ng G4, ito napaka-importante niyan para hindi maka-H5 dito black. Ayan sa mga pag-aaral po ng rook and pawn ending. Importante ito. Kung wala pang H5, G4 talaga ng puti. King H6, H4. Ayan, to gain space. King G6, abang-abang lang. E3, ayan, para may bakod na at makatawid na yung king. King F7, H5, kain lang space, H6, check. Okay, baba, and A5. Rook A4 threat, F4. Okay, ayan, sinubukan dito ni Firouzja si Naka. Sige nga, tingnan ko rook and pawn ending mo. Oh, kasi hindi ni-resign eh. Ayun. Pag A7 po dito ay nag-resign na si Firouzja. Bakit nag-resign? Halimbawa, assume tayo mag-rook A4 para pagpalagay natin hindi makatawid yung king dyan, mag-E4. Kapag chumek, king E2. O kung sa bagay kasi yung tore sugswang na eh. Hindi po pwedeng umalisin dyan kasi check, sacrifice, tempo queen kagad eh. Kaya di pwedeng lilihis sa A5 yan. Ano? At halimbawa, pag naging E7 naman, anytime may rook G8. Tapos kagad, popromote tapos may capture. Sugswang talaga. At kung pagpalagay na, laruin yan, laruin yung tore dyan sa A-file, parang feeling ko, hindi na kailangan depensahan yan eh. Ganun na lang eh. Oh. Takes. Pag chumek kasi, di pwedeng lilihis. Halimbawa, gumanon, i-check pa rin eh. O pag kinapture, may check promote. Oh, pag gumanyan may ganon. Ayan, nakita na natin. Tapos talaga kagad. Kaya pala tanaw na ni resign na. Okay, dahil nanalo si Naka
Nandito na po tayo ngayon sa pinale ng winners bracket at kung sino man nanalo doon magwe-waiting para sa grand final dahil aabangan yung mga losers bracket. Ayun, kung sino naman ang magpapanalo sa losers bracket sa ikalawang buhay kung tawagin natin sa ganitong klase ng knockout bracket. Okay, analyze po natin ang laro between world number 1 Magnus and Nakamuring. White dito si Magnus, nag-E4, E5 si Naka, Knight F3, Knight C6, Ruy Lopez na naman. Pero this time, Knight GE7. Nako, si Naka nga pala yan. Mahilig yan sa mga ganyang-ganyang opening mga early na kakaiba. Knight G6 kung tawagin po ito ay Cosio variation ng Ruy Lopez. Gumastos ng dalawang tempo, no? Nag D4. Ayan, sinamantala naman ni Magnus. Okay, pa-delay-delay ka ng developments ha. O yan, nag D4 na. Takes. Knight takes, Queen takes at nag C6. Okay. Atras Bishop E2, Queen B6. Naghamon kagad si Naka ng Queen to Queen. Queen D3, umayaw muna si Magnus. At nag-Bishop E7, A4, ayan, mag-A5, nag-A5 binarhan. Okay, novelty po agad ang A5 kasi ang laging ginagawa dito ay nagka-castling lang. Sige, A5, castling, castle, at nag-Bishop E3, ayun, at pinapakapture, hindi pwede. May Rook FB1, makukulong ang Reyna. Sinalubong ng Bishop. Exchange at nag-Rook AD1. Ayan, dito ang matindi. Grabe, napabilib ako dito. Tingnan nyo po yung understanding ni Magnus. Kasi nga, ang kailangan kasi dito, yung D-pawn mai-release para yung Bishop makalabas. Hindi makatulak yung D-pawn kasi mini-maintain niya na huwag makatulak Kahusay ng pang-argabyadong diskarte. Knight E5, ayun. At nabad mo ban si Naka. Dapat daw po is Knight F4 ang tira. Queen D2, Knight takes E2, tapos Knight takes E2 and Rook E8. Ayan, etc. Pero yan po ang rekomendasyon ng computer. Pero sa E5 pumunta si Naka Queen D6, Queen to Queen. Tinanggap naman ni Naka. Yun nga lang, pilipit yung bishop niya sa C8. Pilipit. F6, F4, Knight F7, Bishop C4. Ay, grabe, nagkapili-pilipit. Kung sa akin yung parang gusto kong capturing to. No? Tapos Rook D1 para manatiling nakabao na talaga yung bishop sa C8. Kung sa akin lang naman pero wala, mas matindi yan. Magnus na yun Rook D4. B6. Gustong-gusto na ni Naka makawala yung bishop E5. Yun ng malupites dyan na binibili. Pag kinapture-capture kasi nakapin yung knight, Knight H6, ayan, para makahanap ng sundot. Knight E4, Knight F5, Rook D3, pa-islog-islog lang si Magnus. Basta ang importante sa kanya, yung bishop di makadevelop kasi bibigay yung pawn sa D7. Grabe, hirap na palang makarecover. Ayun, sa inis ni Naka. Sige nga, sa'yo na yan. Inenpasan capture, bishop D7, ganyan na lang ang ginawang treatment dito kasi wala pilipit Nag-Rook E1, Rook E8, King F2, G5, ayan na, talagang nagwala na. Rook B3, ayun, para pitasin ang isa pang mahinang pawn, pero blunderacious ang binigay dito ng computer. Dapat daw po ay G4. Paano kung mag-Knight H6? Parang H3 lang. Okay. Pag kinapture yung F4, ay, para pasukin ito, kailangan makits ito, makits. Kailangan makita yan. Oo, pag kinapture ito, ayun, kailangan makita yung mga ganyang timplahan. Oo nga, pagka gumanon, Knight takes B6, so pag chumik, angat lang kaso kakatakot, baka mamaya pumatak yung check no? Pero ganyan-ganyan lang pala kasi magdi-D7 na Yan ang mga great realization. Pero balik tayo sa Rook B3 na ginawa ni Magnus. Kinapture ang F4, Rook takes B6 at Knight E3. Ayun. Bishop D3 obligado para depensahan yung nakahang na knight. Chumek, ayun lang. Dapat daw is Bishop F5. Diin pa sa Tapos magki-King F3. Ayun. Pero dito nag-Knight G4 check, King F3. Kasi pag kinapture to, ayun, nga. Vital nga pala yung F4. Nag-F5. Nako, paano ngayon yan? Nakapin yung knight.
Nako, paanong gagawin? O dito po mga kamatsyas, sige po. Pakiguess nyo ang brilliant na binigay ng computer sa tiran ni Magnus. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas. Congrats po. Knight C5. Brilliant move. Ayun talaga palang pamigay na sa Japan. Ika nga. Kinapture. Pero teka muna. Pag kinapture yun, akala ko matyas. Bitin nga pala yung pawn sa F4. Nepian. O, Rook D8. Rook B8. Ayun na. Bad move si Magnus. Accurate naman dito ay hinay-hinay lang. Oh, yan, Rook B7 lang. Tapos may capture sa F5, may capture sa F4. Pag chumek pa dito, ay hindi pwede, may bishop. Ayun, grabing panimplang. Natututo rin ako eh. Mas malalalim nga lang na konsepto mga kamadyas. Matututo talaga tayo eh. Oh, pero ni Rook B8 eh, parang sinigurista dito ni Magnus sa pag nawala ang tore, feeling niya pag nag-push ng D7 mas powerful na. Pero nababaan eh. Maintain lang pala o nababaan. Capture, bishop takes. Ayan, para depensado. Knight H6, king takes F4. Ayan, talaga. Pero hindi naman ganun kalaki yan ang lamang. Knight F7, ayun, nakita ni Naka ang tamang tira. Nakita. Teka muna. Kasi dito mga kamatyas ang gusto ng computer, ito eh. Pag kinapture kasi ito, may check. Kain yun. May threat pa sa C6. Pag kinapture ito, bishop E4. Ganun lang. Kaso mas mahirap na version to, feeling ko. Yung gusto ng computer. Ito kasi, Knight F7 para makuha na yung D6. Dito kasi mga kamatyas, pag kinapture kasi ang bishop, tipong hanging yun. May ganun eh. Ano pa mga endgame na diskarte. Mamaw talaga. Mamaw ka, Magnus. Mamaw talaga. Layo ng king sabay king E7, D8 unstoppable. Ano pa mga natatanaw niya, Mamaw. Grabe mga natatanaw. Knight F7, yun nga lang, nakita ni Naka yung mas tamang dapat kunin. Hindi yung knight, kundi yung pawn sa D6 na very strong pass pawn. Knight takes C6, at pin, Knight D4. Okay. Depensa muna. King G8, B3, King F7. Uy, teka muna mga kamatyas. Bad move yun dapat pala Knight takes na. Hindi na, halos equal lang pala eh. Capture, Rook D8. Halos equal lang eh. Yun nga lang, nakakailang sa mata, parang puting-puti. Namumuti sa dami ng pawns. King F7, ay talagang di pinatawad. Tinagpas pa rin yung pawn. Rook H8, King E5. Yun ang mga timplahang dapat alam natin. Knight B7 kasi po dito pag kinapture yan, capture. Pag palagay ng may capture sa H2, magsisipor eh. Pamimigay na yan capture, Knight C6, ayun naman ang next target. Boss. Pag nakuha pa yan tapos may 3 pawns, wala na. Isang tore lang yan eh. Balik tayo. Kaya napaiwas dito si Naka, napa Knight B7, Bishop E4, habol-habol threat pa rin. Check. Dito, tempo Knight C5, Bishop F3. Grabe talaga. Grabe na palipat sa kabila. Knight C6. Ayun Grabe talaga ang pagdadrive ng endgame. Grabe, nakakabilib talagang hanip yan. Walang makuha si Naka kahit isang pawn. Boss, 10 pawns. Pamira. 5 pawns. Ano ba ito? Uy, nakadali Paano yan? Kuha yung may ganon. Takes. G4. Anak ng... Mamaw talaga. Tignan nyo mga kamatyas. Hindi makaalis ang tore eh. May ganon kasi. Gumanon. Yun, bad move si Magnus. Ayan, medyo nasarapan na siya sa position niya. Hanip yan, grabe, napaka-rare ng endgame na to. Bishop G2 lang daw ang tira. Rare talaga. Pagka gumanon, may ganon. Pagka bumalik doon, sabay Bishop B5. Kulong ang knight. Okay, yun pala ang setup. Dapat yung bishop lagay doon. Ayun. Kaya pala pinigilan kagad ni Nakay kasi alam niya, gaganon eh. Pero na pa H4, King G7, ayun lang.
Dapat po dito daw ay Rook E3. Ayan, para Bishop D1 tapos Rook E1. Hahabulin. Hahabulin. Pagka gumanon, dito ulit. Oh. Pero winning pa rin ang white. Laki na ng evaluation eh. King G7. Umiwas lang para di ma-tempo ng check. Ayun, nakita na ni Magnus ang tamang pagmamaneho. Nakita na eh. King F6. Oh, bush. Nakita. Oh, grabing mata talaga. Ayun, oh. Nakita ni Naka. Naku po, wala na. Booking na, booking. Oh, kinapture. Takes. Rook E4. At dito po ay nag-resign na si Naka. Grabe ka, mama. Ba't po nag-resign? Kasi wala na eh. Kahit itulak na lang no eh. Oh. Hindi kaya maubos yung mga pawns? O G5 check muna. Ligtas muna natin yung isa na yan. O limbawa, tapos mag King G6, Bishop C4. O ibigay ito, A5. Wala na. Sabay. Tuloy-tuloy na yan. May matitira pang isang pawn eh. Kahit makuha yung pawn G5 eh. Grabe mga kamatsas. Deserve na deserve ni Magnus ang pagkapanalo sa finals. No? Grabe itong laban na itong endgame nila. At waiting na siya sa grand final. So, si Naka since natalo, ganun din kanina si Ferusha, papailalim pa sila, may buhay pa sila, papailalim pa sa losers bracket. At doon may chance pa na pwedeng si Nakamura ang makalaban uli ni Magnus sa grand final. Tatrabahuin lang nila Nakamura sa kanilang pangalawang buhay. Samantalang si Magnus, pakuya-kuyakoy at nag-iintay na sa grand finale. Okay po? May winners bracket and losers bracket. Maraming salamat po mga kamatya. Sana natuto kayo sa babad ng ating mga inanalyze sa games. Kung kayo po may mga suhestyon, rekomendasyon at anumang mga nasa isip nyo po patungkol sa ating mga inaral, lapag nyo lang sa comment section below. Maraming salamat, pa-like po and subscribe, pa-promote po ang video na to. Thank you so much po. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.